Father, as we gather to Before we, hello guys, before we start, can stand and we pray. So yun guys. let us pray. Heavenly Father, as we gather to learn today, we invite your presence among us. Fill this room with peace, focus, and joy. Help us to approach our studies with open minds and eager hearts. May you support one another, speak kindly, and learn with humility. Bless our teacher with strength and clarity, and guide each of us to do our best, not just for grades, but for growth. May this lesson be a step toward the future you have planned for us. We thank you for the opportunity to learn and to become a better every day. Amen. So yun guys. Before we start, ito nga yung lesson natin for today's video, automotive hand tools and shop equipment, no? And let's talk about this. And before we start, magpapalaro or magpapaano muna ako guys, no? So yun guys, no? Joke lang yun, no? Para magising lang tayong lahat and let's go. Ito na guys. Ito na talaga yung totoo guys, no? Guess who? Guess the who, the tools, no guys? Ito guys, kung alam nyo, ito yung madalas na ginagamit ng mga parents natin or mga tatay natin nung nagkakalikot, no? So yun guys, mamaya is papaliwanag natin yan and tuturo natin kung para saan yung ginagamit, no? So yan, open-ended wrench, tawagin nila guys. Then next, ito guys, nakikita nyo dito sa bahay nyo, ginagamit din ito ng inyong tatay or magulang, no? Tignan natin kung tama ba yung sagot nyo. Oh, needle nose or kung tawagin nila is long nose, tama guys. Guess who? The tools. To guys, alam ko nakikita nyo rin ito sa bahay nyo na ginagamit ng tatay nyo minsan pag gumagawa sa mga electric fan, naglilinis sila, ganito ganyan, no? And check natin kung tama yung sagot nyo, no guys? And Phillips head screw, kung tawagin nila is Phillips screw. Yan guys, no? And ngayon tatalakayin natin kung saan ba nagsimula or yung background and yung mga workplace nila kung saan pwede silang gamitin or what, no? Let's go guys. Introduction. In the automotive industry, tools are more than just equipment. They are the foundation of every repairs, inspection and diagnosis procedure. Whether performing a simple oil change or rebuilding an engine, technician really on the correct tools to complete tasks safely, efficient, and professional. Using the proper automotive tools prevent damage to vehicle components, reduce repair time, and ensure work meets manufacturer specification. From basic hand tools like wrench and screwdrivers to advanced diagnostic equipment such as scan tools and multimeters, each tool serves a specific purpose in the repair process. Understanding the automotive tools is one of the first most important skill technician must develop. Learning how to identify tools, use them correctly, and follow proper safety procedure build the foundation success in the automotive field. In the lesson, students will explore common automotive hand tools, shop equipment, and safety practices while developing knowledge and confidence needed to work in a professional automotive environment. Ito yung guys, yung introduction niya, no? O saan nagmula yung automotive or yung mga hand tools natin, no? Then, down na tayo sa background. Automotive tools have evolved along the automobile. It's when early vehicles were introduced in the late 19th or early 20th century. Repair when often performs with basic mechanical tools similar to those used in blacksmithing and general machinery work as a vehicle become more complex. Specialized tools and were developing to meet growing demand for automotive technology and introduce the mass production by companies like Ford Motor Company in early 90s. Increase the needed for standardized tools and procedures as engine braking system, electronic system, and computerized component. Advanced technician required more precise and specialist equipment to diagnose and repair vehicle accurately. Today, automotive industry combine traditional
Hand tools with advanced diagnostic technology. Modern vehicle use onboard computers, sensors, and electronic control modules that requires tools such as count tools, digital multimeters, and battery tester. The shift has expanded the skill set required of automotive technician, blending mechanical knowledge with electronic and computer-based diagnostic. Understand the background of automotive tools helps students appreciate how the industry has evolved, development, and why proper tool selection, maintenance, and safety practice are essential. Mastery of tools is not only about the completing repairs, to reflect professionalism, efficient, and commitment to quality workmanship in the automotive fields, no? And next, definition of workshop. So, no, guys, papaliwanag natin. An automotive workshop is a place where vehicles are repaired, maintained, and serviced using different tools, equipment, and mechanics. It used where mechanics perform tasks such as diagnostic problem, replacing parts, and ensure that vehicle operates safely and efficient. An automotive workshop is a place where mechanics repair, maintain, and service vehicle using specialized tools and equipments. Ito, guys, yung definition of workshop. Ito yung mga nakikita natin sa kalsada na mga auto shop and mga workshop, guys, na like mga gawa ng kotse, ganun, guys, mga talyer, ganyan, guys. Yan yun yung definition of work. Then may kita yung gumagawa ng kotse and kung mga basta sasakyan na ano, guys, no, may kita natin dito yung ito dito, guys, ginagawa yung minsan nagpapansin ng gulong, basic maintenance, like change oil, change brake pads, and just in case na hindi man natin alam na may mangyari or masiraan ka sa kalsada, guys. Dito, guys, dinadala yung mga sasakyan natin, no, sa workshop ng mga manggagawa, guys, no. Let's proceed to the next. So, yun, guys. Ito na. Workshop tools and equipments. Ito yung kanina, no, guys, na pinakita ko sa inyo. Babasahin ko muna kung ano siya. A wrench is used, yung pag-aaral natin ngayon is mga wrenches, no? A wrench is used to tighten or loosen nuts and bolts in automotive parts such as engine wheels and frames. Mechanics use difference of wrenches depending on the bolt size. Ito, guys, yung kaninang pinakita ko sa inyo, no? Yung open end wrench, no, has a two-shaped ends that grip that side of a nut or bolts. Is useful for tightening space where full wrench can fit around the bolts. Mechanics often use it for quickly adjust to automotive parts. Ito yun, guys, na yung sinasabi na parang open end na wrench, no, na pa letter U, as in open lang siya, no. Ginagamit siya ng mga mekaniko sa mga maliliit or masisikip na lugar na bolts, no, na hindi kasya yung mga close or mga ratchet na tornil na gamit, no. Ito yung ginagamit natin, yung open-ended, para mas mapadali natin higpitan or luwagan yung bolts, no. So, baka na tayo dito sa kabila. Combination wrench is two sides open, and one open and one box closed, and the box, ito na, guys, na yung sasabi ko kanina. Ito yung kanina na open-ended. Tapos yung close niya is parang bilog lang siya, no? Yung open, tapos yung close is pinag-combine siya. Kaya tinawag siya na combination wrench. Dito, guys, yung bilog, ginagamit siya for safety and para mas mapadali yung paghigpit, no, sa bolts. Then, dako na tayo sa kabila. Adjustable wrench or crescent wrench, or kung tawagin nila is katala. Alam ko nakikita nyo rin ito madalas sa mga matatanda or sa mga nakikita na nagkakalikot. Kasi ano siya eh, universal siya eh. Universal siya, kahit saan pwede siyang gamitin. Kasi adjustable siya, guys, no? Adjustable wrench siya, no? Then guys, adjustable wrench, crescent wrench as adjustable wrench such as a movable jaw that have changed size by turning the screw. This allows it to fit different size or nuts and bolts, making it very
versatile tool for general repairs, no? Yun nga yung sinasabi ko kanina, yun siya yung movable na tools na gumaganon, minsan lumuluwag, minsan sumisikip. Parang siya yung universal tools ng mga matatanda na, or mga tricycle driver, lagi yung may dalang ganyan guys, may kita nyo. Then, so for, next na tayo guys. And workshop tools and equipment. Ito pa guys, ano pa rin to? Wrenches pa rin to. Socket wrench or ratchet, kung tawag na ratchet wrench. A socket wrench uses interchangeable socket that fit different bolts. That wrenching handle allows mechanics to tighten loosen bolts quickly without removing the tools after every turn, which makes it very efficient engineering repairs. Ito guys, ginagamit din to ng mga mekaniko, no, na mas pinapadali nila yung gawain mo, na hindi ka na yung pag ganun mo, hindi ka tulad ng close range na pag ginanon mo, pag sumagad, hindi mo siya pwede ibalik na ganun kasi luluwag na rin yun ulit. Yung sa kanya guys, yung ratchet, pag ginanon mo, pwede mo siya ibalik ulit, tapos iganon mo siya ulit, higpitan mo siya ulit, no? Na hindi lumuluwag yung nut. Kaya siya yung madalas ginagamit ng mga mekaniko, na laging ginagamit na makikita mo sa mga mekaniko, na yung ratchet kasi mas madali, mas papadali niya pa yung mga gawain mo. Then dito na tayo sa torque wrench. Torque wrench. A torque wrench is used to tighten bolts to specific force torques. This is very important in automotive works to avoid over-tightening or damaged parts, especially in engines and wheels. To guys, no, ginagamit to ng mga mekaniko para masukat or malaman yung tamang higpit ng nuts sa makina natin or sa wheels natin. Nasa manual naman siya guys, no. Dun may susunod yung tamang sukat ng bolts, no, para iwas na rin tayo luwag, iwas tanggal ng gulong, just in case, no, kasi may tama siyang higpit, may tama siyang luwag. Pag sobrang ng po higpit, pwede siyang maputol, and pag naputol siya, pwede ka mag-abon or magbayad ka dun sa customer na ginagawan mo. Kaya mas efficient siya gamitin for automotive, no. So for 10, next na tayo guys. Eto, types of pliers na tayo guys. Ito yung kaninang pinakita ko, no, yung long nose or needle nose pliers, or kung tawagin long nose ng mga magulang natin, no. For rich and tighten space and holding small. Siya yung ginagamit for pag may kunyari may nahulog na bolts sa medyo malalim ng konti, siya yung ginagamit pang remove or pang kuha guys. And pwede rin siyang pang grip sa mga wires, no. And next na tayo, slip joints pliers adjust for gripping in different size. Ito guys yung lagi natin madalas nakikita sa bahay natin na hindi nawawala sa mga tatay natin, no, yung plies. Kasi parang universal din siya eh. Kahit saan pwede siya gamitin, pwedeng pamutol, pang grip, pang tanggal ng wires, no, yung gantong plies, no. Kaya parang hindi siya nawawala sa mga bahay. Next tayo guys, diagnostic cutting pliers, or kung tawagin din ng magulang natin is cutter. For cutting wires, yun nga, for cutting wires guys, no. Pamutol ng mga wires, alambre, ganto ganyan, and so forth, so So next na tayo guys. And sa screw na tayo guys. Screw are, ito guys yung definition niya. Screw are a fastener used to hold object together or attach parts in automotive work. Screw are used to secure panel, dashboard, electronics component, and other vehicle parts. They common and different types and size, and selecting the correct screw is important ensure stability and safety, no. Ito na guys yung Phillips screw, yung kanina pinakita ko, yung alam ko na yung rin natin sa magulang natin ito pag nag-aayos ng mga electric fan, ganito ganyan, kasi yun yung pantanggal dun sa mga screw sa natin, sa mga electric fan natin, no. Phillips head screw have a cross-shaped slot for better grip. Dito na tayo sa flat head screw. Siya guys, parang siyang screwdriver pero yung dulo niya is flat lang. Ginagamit din siya for tightening and loosening guys. Next. Yun, safety proper tools, use automotive hand tools. Ito guys, ito yung mga proper ways ng paggamit ng mga tools, or dito yung mga proper attire na kailangan natin gamitin habang tayo gumagawa guys, no. Yun, wear the proper safety equipment. Sorry guys, wala na akong picture na mapapakita or example, no. Always wear safety goggles. Yung goggles guys,
alam ko na nakakita na rin kayo nun na gumagawa. And gloves for safety ng hands natin. And protective clothing when using automotive tools. This protect your eyes, hand, body from injuries caused by flying debris, sharp object, or hard parts. Syempre, di naman natin inaasahan yung pangyayari, no? Kasi, minsan talaga may mga defect talaga nakagamit. Kaya, mas maganda gumamit tayo ng proper tools or proper safety wear, no? Para iwas disgrasya tayo, no, guys. And sayang, pang kakain mo na lang, mapupunta pa sa paggamot mo pa, no? And number 2, use the right tools for the job. Always choose the correct tools and size for tasks. Using the wrong tools can damage the bolts, tools, or equipment and may also cause accident, no? Syempre, as a mechanics, kailangan alam mo yung mga sukat and mga tamang gamit dun sa gagawin mo, no? Kasi if di mo alam, pwede ka magtanong sa mas may nakakaalam sa'yo or dun sa mas marunong, no? Para iwas disgrasya or iwas abono sa masisira natin na gamit, no? Kaya, yun, next. Keep tools clean and organized. Clean tools after using them, store them properly in toolbox or tool rack. This help prevent loose damage and accident in the workshop, no? Need natin, syempre, hindi yung mga gamit natin pakalat-kalat, no? Syempre, kailangan pagkatapos natin gumawa, lilinisin natin. Paano pag may natapon na langis or what? Tapos, may martilyo sa harap mo. Bigla ka nadulas sa langis. Eh di, hospital ka pa. Kaya kailangan, pagkatapos natin, kailangan natin linisin yung mga gamit or ibalik natin sa proper na lagayan niya, no? Kasi, paano yung pag kinalawang tapos nasugatan ka, eh di, magpapaturo ka pa na anti-tetanus shot. Mahal din yun. Imbis na pangkain mo na lang talaga. Mapupunta pa sa pangko-hospital mo, no? And, number 4, inspect tools before use. Before using tool, check it fits, damage, loose, and work out damaged tools can break when in use and cause injuries. Syempre, hindi yung pwedeng sigalan tayo, no? Sigamit. Kailangan, check muna natin yung mga tools natin if okay or walang crack or what para iwas disgrasya. Paano yung martilyo pag ganun mo, lumipad pala, tapos may tao sa likod mo, paano pag tinamaan, eh di kawawa siya. Yan, number 5 na tayo, guys. Use tools with proper handling, hold tool firmly correct while working, apply right amount of force and always work in a safe, stable position, avoid slipping or injury. Syempre, guys, kailangan, pag gumagamit tayo ng tools, alam natin kung paano gamitin to or what. Kasi paano pag hindi natin alam, pamutol pala yun ng bakal, tapos ginamit mo sa kung saan. Tapos nahiwa ka, di paalam yung daliri mo, guys, no? Kaya kailangan, if just in case na gagamit tayo ng mga tools, pwede tayo magtanong or mag-ask sa Google. Malawak na po yung online, no? Isang hawak mo ng cellphone mo, pagtatanong mo paano siya gamitin para iwas disgrasya rin, no? Just in case para para hindi tayo magastusan or what. Next, guys. And yun, guys, kitao na tayo sa quiz. Tignan natin kung may natutunan ba kayo or i-recall ko yung natin kanina, no? Tinuturo ko sa inyo. Yun, number 1. What tools use tighten or loosen bolts? A. Hammer. B. Wrench. C. Pliers. B. Tama, guys. Tama kayo. Wrench. What tool is used to tighten screw? A. Screwdriver. B. Jack. C. Pliers. Letter A. It's correct. Screwdriver. Number 3. What tool is used to fold or cut wires? A. Pliers. B. Hammer. C. Wrench. A. Tama kayo ulit, guys. Tama kayo. Letter A. Pliers. Which the equipment is used to lift vehicle? A. Jack. B. Screwdriver. C. Hammer. Letter A. Very good ulit. A. Jack. Why it's important to use the correct tools to make work easier and safer? B. Damage the tools. C. To work and slower. Letter A ulit. Tama, guys. To work easier and safer, no? Mas maganda yung correct tools para hindi tayo masiraan or hindi tayo mahaselan, no? And so on so forth. And
You have any question, guys, before we end off this topic? And none na. Thank you guys for listening.